Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ay sumainyo. At sumayo. Mga minamahal ko, mga kapatid, buong pagbabahan loob tayo para sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin na kanyang itong anak upang tayo lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at aminin ang ating mga pagkakasala. Panginoong Jesus, ang iyong kamahal-mahalang puso ay puno ng kabag sa aming mga makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Kristo, kaawaan pagkain at salitang nagbibigay buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, na parito ka upang pagkasundo kami sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan naman tayo ng mga pangyayarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Para lumayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahon ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinamon mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagka-maaasahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang mga bahaya sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem, itong ilan. Kaya naparoon sa Felipe. Sa mga dumating naman ng isang Ethiopian eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace, o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ay pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa sa aklat ng propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyan iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niya. Binabasa ng eunuko ang aklat ni propeta Isaias, kaya tinanong niya ang eunuko. Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano ko maunawaan to kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasultan binabasa niya. Kung paano walang tinik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupi. Gayun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya dinama at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga hinako, sapagkat tinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili niya o ang iba? Buhat sa kasultang ito, isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba hindi maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Yesu Kristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe.
Lumusong silang dalawa sa tubig at binigyan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Sa kalupayan nila lang, galang sa buoy isigaw. Sa kapapang nila lang, walang sa buoy sigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring manunod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, niya pinabayaan. Sa kapapang nila lang, walang sa buoy sigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo ay aking sasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, noong ako'y balisa, ako ay dumain. Dumain sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ang mga awitin. Sa kapapang nila lang, walang sa buoy sigaw. Purihin ang Diyos sa ipapurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sa kapapang nila lang, walang sa buoy sigaw. Hallelujah! Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa muling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yung nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa edad. Ngayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na bumaba mula sa langit. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung po mga nakapuri sa kabila, lumipat mo na rin mamaya pag-aalay sa na kayo bumalik sa pwesto. Salamat sa Diyos. Kaya ang ating electric pan. Ang isang linggo, mga lay ministers naman po ang natin ito ng kabilang parokya ng Milagrosa doon sa Bukid. No? At itong nakalipas na Quaresma, ako halos walang wala. Halos walang pakita ng mga recollections. Katabi yung sarili kong mga lay ministers, hindi ko nabigyan ng victory dahil
meron ko ibang appointment. Kaya sila pinahanap ko ng mabibigay ng template sa kanila. Pero halos na